5, 4, 3, 2, 1, go! Ayun na nga, Mars, mabilis ang impake. O, diba, naka-ready na pack. O, Abu Dhabi Airport na agad. O, diba? Ang bilis-bilis namin kasi ang layo-layo pa ng gate. Nasa pinakadulo kami na gate. So, sabi ko nga sa escalator, fast forward, bilis. Kasi ang layo-layo pa namin. O, diba? Depart na agad, wala nang check-in. Ganon kami kabilis, Mars. So, naghahanap ako ng plane. Nasaan na yung plane? Wala akong makita ng plane. Tingnan mo naman, guys, ang daming tourists that time. So, yung flight pala namin is 7 a.m. in the morning. So, ayan, pack, o, diba, lapag na agad. So, wala ng airport, Mars. Nasa labas na ng airport yan. Naghahantay na yung driver namin papuntang Sherak Hotel. So, ayan na nga, guys. Habang nag-aantay, sabi ko nga sa driver, bilisan niya at excited na kami makita ang aming hotel. Anong itsura ng Sherak Hotel. So, by the way, guys, sa Sherak Hotel pala kami mag-chick-chick-in. Take note, guys. See, kita niyo ba yung driving nila? Guys, nakakatakot ang layo-layo sa Dubai. Especially yung road, yung traffic signs, yung the way sila mag-drive, parang Pinas lang, kaskasero. Tsaka sa lubong yung mostly yung mga daan nila, kaya nakakatakot. Unlike sa Dubai, parang one way lang talaga siya. So, ayan, sabi ko nga, fast forward, bilisan mo naman. So, diba, wala nang hotel, wala na check-in. Diretso na gala, guys. First night namin yan, naglakad-lakad agad kami kasi nga, bawal magtambay at sayang ang oras. Kaya sinulit na ng mga bakush. Ayun na nga, mga beshi ko. Naglalakad kami. At take note, guys, pag nagpupunta kayo dito, kailangan prepared kayo. Hindi gaya namin. Na yung jacket namin ay pang fashion lang. Pang forma, ayan. Super ginaw pala. Hindi namin ina-expect na -5 ang temperature. Oh my goodness. So, kailangan talaga mag-bring ng thermal jacket. Yan ang kailangan, guys, para makasurvive ka sa labas. Ayan, kaya yung boses ko namamalat until now dahil sa lamig doon. Imagine if first experience kung mag -5 yung temperature. Oh my God, it's so cold. Halos yung parang lalabas ka, hindi ka mag-enjoy. Kasi sa sobrang lamig, yung parang magiging ice ka na, magiging yellow ka na, guys. Oh my God. So, ito, papunta na kami sa Republic Square. So, konting trivia sa Republic Square, guys. Republic Square, the central town square in Yerevan, is the capital of Armenia. So, guys, it consists of two sections, an oval roundabout and trapezoid-shaped section, which contains a pool with musical fountains. So, ito na yung dating fountain way back 2021. Ito yung first visit ko, 2021. May mga fountain pa dito. Pero that month, it's April. Like, it's going to summer na. So wala masyadong fountain. So, ngayon naman, nakabalik ako, December 2023. Ito, puro Christmas light yung nasa fountain nila dati. So, yan yung parang Yerevan Gallery or Museum. Tapos yung sa tapat naman yan yung may mga, sa tapat niya may Marriott Hotel din doon. Tapos yung architectural nila, guys, yung pag-create ng building, sobrang mamamangha ka. Tapos yun yung clock tower, yun yung clock tower, kung makikita niyo siya, yun. Tapos sa sobrang dami-dami din pulis na nakapaligid dyan, guys. Kahit saan ka magpunta, may pulis. So yan yung parang yun yung Yerevan Art Gallery. Tapos yan yung museum. Napagod ng mga betla, pumunta muna sa restaurant, nagpainit lang, guys, hindi kami kumain, chares.
nag-order kami guys, pero fast forward kasi ang bagal din. So yan, napibiti na yung mga madam mo. Ayan, naboboring na kami na si madam. Ayan, mga beshi ko. So early in the morning, ito na yung first travel namin ito yung first tour namin sa papuntang Roopway, yung sasakay ka ng rope papunta sa taas na may snow. So super excited kami. Sabi ko nga sa driver, bilisan mo naman driver, kasi nga gusto ko nang masalayo ng tuktok at maapakan ang mga snow for the second time around. Kasi nung last time na pumunta ako, hindi siya ganun ka, may snow pero hindi ganun full pack talaga. Ito kasi month of December, medyo full na yung snow. At saka parang sabi ko, dati hindi ko masyadong na-enjoy. So ngayon, susulitin ko na ang pag-akyat sa snow. At dito nagsimula yung first day tour namin na malagim na trahedya. Chares. Hindi naman trahedya. Ewan ko ba kung bakit sa first day tour pa siya nangyari na nanakawan talaga kami. Hindi lang ako, pero yung kasama ko, dalawa kami. Baka sabihin nyo naman guys na syunga kasi kayo. Hindi guys, kahit kayo sa sitwasyon namin, hindi nyo aakalain na may mangyayaring ganong krimen kasi nasa tuktok siya at isa lang yung dadaanan mo na stairs. So sino mag-aakala na may magkukuha ng mga gamit na may mag-snatch na parang feeling mo mahuhuli din siya kasi stairs lang, isang stairs lang ang dadaanan mo. Kasi ayan na nga si madam, sumakay na, o diba? Yan guys, pag sumakay kayo, ang bagal-bagal niya kasi parang ini-enjoy mo na yung moment na nasa taas ka. Pero yan kasi fast forward, Chanes. Ayan, pero guys, pag sumakay ka dyan, oh my God, nakakakaba. Alam mo yung nanginginig ka kasi yan mabilis ang sakay, seconds lang. Tapos yung parang hindi ganun ka safety kasi wala siyang belt, kasi pag nag-belt ka madalian lang kasi yung pagsakay mo, madalian lang din yung pagbaba, so hindi pwedeng may belt pa. So pag sampa mo nun, opo, ayun, sakay na agad. Pag sakay mo, Diyos ko, nangangatog ka. Ayun na yung mga beshi ko. Nandun na kami sa tuktok. Ito na yung tuktok. So sa mga beshi ko, sige, sabi ko picture na kayo kasi 20-30 minutes lang tayo dito. Ayan na mga gumagala na yung mga beshi ko. Picture mo na mga backlush. Pack, oh, picture, oh. Ayan na. At ito na naman guys, pababa na kami. Diyos ko, yung pababa din, mangangatog ka din dahil pag tinignan mo, pag tinignan mo sa video guys, parang hindi naman masyadong mataas. Pero pag andun ka, oh my God, sobrang tirik ang taas, tapos sobrang hangin, tapos ang dulas pa ng upuan kasi nabakal, tapos yung pahawakan mo is yung bakal lang din, ang dulas-dulas. At saka, nung during na naghahawak ako ng phone, sobrang takot ko kasi any moment malalagi-lagi yung phone. Oh my God, tapos na. Kasi hindi mo na makukuha yun guys kasi babaon siya sa snow or else mababasag siya kasi yung baba niya is matitirik po yan, yung mga bato-bato. Sobrang tirik. At saka dyan kasi yung parang nanginginig siya minsan, yung rope nanginginig, kaya oh my God, nakakatakot. Yung parang sumakay ka ng Ferris wheel pero hindi pa ikot, pa straight lang, tapos nakikita mo yung baba, sobrang taas. Tapos yun lang, wala man lang hawakan sa side, ang hawakan lang yung harap mo lang, uupo ka lang kasi doon. So ayan na yun guys, ayan na yung travel namin papunta doon sa sinasabi kong kwento na doon magkaganap ang trahedya. Yun yung tinatawag nilang Sivan Lake. So excited ako kasi last napunta ko, hindi ko to napuntahan. So sabi ko, ay, eto, moment ko talaga tong Sivan Lake. Kasi sa last tour ko, hindi ko naman to na-enjoy, hindi ko napuntahan ibang destination na napuntahan ko. So sabi ko, gusto ko tong puntahan. So ayan, sabi ko, manong driver,
My God, bilis-bilis man naman kasi nga excited na ako umakyat sa TikTok. So, ayan na nga guys, bago kami umakyat, ayan, nag-picture may memories pa kami, di ba? Nag-LV pa ang lola mo, pero ang laman, mga pagkain guys. Mga konting ID lang naman at konting pera. So, ayan na nga, ito yung sinasabi kong stairs na kung saan aakyat ka papuntang taas. So, nag-iisang stairs lang to. So sino mag-aakala na may mangi-snatch doon ng bag, kunin yung bag mo at itatakbo kasi nasa tuktok to guys. So yung paligid niyan is bangin na siya. So sobrang bangin, tapos may mga snow din. Kasi nung mag-aakala na merong magaganap na krimen dyan. Ayun na yung monastery sa yung mga tao, may mga tourists din na picture. Pero hindi ko alam kung dyan sa mga nakuhang video andyan ba yung mga nang-snatch sa amin or hindi talaga namin alam, hindi namin kilala kasi nakita lang namin yung pagtakbo at hinabol nga namin. So ito, dyan siya naganap guys. Nang picture kami dyan, paikot lang kasi yan. So para siyang ikot lang siya, tapos wala na siyang bababaan. Yung bababaan niya yung stairs lang kanina. So ito yung picture ko na last picture, ayan. So bangin na yan guys, yung likod ko is bangin. So ayun na nga, umuwi na kami at sad kasi nawala yung ID ko. But good to know kasi yung passport nasa hotel lang. Kaya mas maganda talaga is kung nag-travel kayo, mas maganda yung hotel na kinukuha at ibigay nyo lang talaga yung passport nyo. Kahit naman wala yung ibang ID cards, marirenew mo naman yun. Medyo hassle nga lang, pero yan, charge to experience kasi nga in-snatch yung bag namin. So in the morning, sabi ko, ay guys, tipid-tipid bread muna while waiting for paano makaka-withdraw ng pera kasi nga iba yung bank nila, hindi siya cashless. Unlike sa Dubai, pwede ka naman mag-withdraw kahit wala kang card. So yung mga betla, tipid-tipid sa second day tour na to guys. So ayan, so kinagabihan, so sabi ko gumala muna tayo at magkape-kape. So ayan, nagkape kami dito, nagkape mga betla pang tanggal stress at saka pang aliw na din. So super lakad na naman ng mga betla. So ayan, ang daming papag guys. Kung gusto nyo maghanap, dito na kayo at makakakuha talaga kayo ng bongga. Pero during our time kasi parang di kami nakafocus doon kasi nga medyo na-stress sa mga IDs, sa cards, yung isa kong cellphone. So by the way, ito pala yung picture guys. So ayun yung lalaki, dyan siya dumaan sa bangin. So